naglabas na po kasi yung House Committee on Good Government and Public Accountability ng report mula sa PSA na nagsasabing walang Mary Grace Piatos base sa kanilang record ng mga birth certificate, marriage certificate at iba pang hawak na mga record ng PSA. Ano pong masasabi nyo dito, Kong Manuel, bilang isa rin po kayo sa mga aktibong nakikiisa sa mga pagdinig ng komite? Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Isang mapagpalang araw muli mga kababayan. Welcome back. Welcome sa Ben's Channel. Okay. Ito po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hangad po natin na kayo po ay maging masaya, ligtas sa araw-araw. At higit sa lahat, malayo sa karamdaman. Yan po ang ating hiling para sa lahat. Okay, so ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong naging banat. Pag-usapan po natin itong naging banat ni Mayor Magalong. Okay? Dito po sa mga sinabi ni Mayor Magalong, actually, para sa akin, dinabago dito yung ibang sinabi niya, hindi nabago. Ito po. Ito po yung mga sinabi ni Mayor Magalong. Pakinggan niyo po ito mga kababayan. Ito po audio lang Audio lang po ito. Okay. Critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million. Paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. Nagmamakaawa pa kami. We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano ibang mga local government na walang kakilala? Talaga walang matatanggap talaga. Sabihin na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig nyo The sabihin rest, ang humahawak yan are actually lawmakers. So that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic
that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers, tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay eh. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. Okay. Yan po ang banat nitong si Mayor Magalong sa mga lawmaker. Okay? Actually, mabigat yan eh. Okay? Ito mga binitawang salita ni Mayor Magalong, mabigat po yan. At yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na pag namigay ng pera ito mga lawmaker, parang feeling nila sarili nilang pera. Yan po mabigat yan. Kung manipis ang mukha ng mga lawmaker, tatablan sila ng kahihiyan dyan. Kaya lang, siyempre kung makapal ang mukha, nagbibigay-bingihan na lang. Binabaliwala na lang itong mga sinasabi ng mga iba nating kababayan laban sa kanila. Okay, ngayon ito po ito po yung bago sa akin. Ito po yung bago sa akin na yung sinabi ni Mayor Magalong na itong mga tumatanggap ng AKAP, ayuda mula sa mga lawmaker. Kaya hinihingi ni Mayor Magalong ang data. Okay, siguro gusto niya malaman kung ito ba itong mga tumatanggap na ito ay totoong tao. Okay. Hiningi niya ang data. At yan din po ang sinabi noon ni Professor Shilo Magno. Sabi ni Shilo Magno, ilabas ninyo ang mga listahan ng mga tumanggap ng AKAP, ng ayuda, para malaman natin kung yan ba ay totoo o hindi. So yan din po ngayon ang sinasabi ni Mayor Magalong. Hinihingi niya yung data. Ang problema, sabi raw sa kanya, bawal daw ibigay sa kanya ang data dahil pinoprotektahan ang Privacy Act. Yun ang bago. Bago narinig natin sa sinabi ni Mayor Magalong. Okay? Dahil dyan sa salitang pinoprotektahan ng mga lawmaker ang Data Privacy Act, nagkaroon po ako ng katanungan. Nagkaroon po ako ng medyo nagulo ang aking isipan. Mga kababayan. Bakit kanyo? Balikan natin itong naging investigasyon ng Committee on Governance dito sa confidential fund ng OBP ng DepEd. Okay? Doon sa investigasyon nila, lumabas ito mga pangalan ng mga Merigis Piatos at iba pa. Yung iba nga, ginawa ng Committee on Good Government Chairman na si Joel Chua, sumulat, nag-request sa PSA para i-verify itong mga pangalan kung totoo o hindi. Okay? Alam natin na itong iniimbestigahan ng mga congressman
ay confidential fund. At ginagamit ito para sa pag-gather ng mga evidence sa operasyon para habulin itong mga taong hinahabol ng gobyerno. Okay? Ngayon, noong nag-iimbestiga sila, ako iniisip ko, ano ba ito? Ano ba itong ginagawa ng mga congressman? Alam nila na ito ay confidential fund. At ang ito mga ginagawa ng ginagastusan ng confidential fund ay may kinalaman sa intelligence. Kaya naisip ko, parang imposible na hindi nila alam na itong si Mergis Patos ay hindi totoong pangalan ng tao. Yan ang naging tanong ko noon. Oo. Dahil itong si Mergis Patos ay pwedeng asset ng militar, asset ng pulis, asset ng NBI. Kaya ang inilagay, alias na lang. Hindi totoong pangalan. Pero, masigasig po ang mga congressman na gusto nilang malaman kung sino ba ito. Si Mergis Patos. Kaya lang, dahil nga may kinalaman sa confidential fund, may kinalaman sa intelligence, ayaw i-reveal ng OBP ang tunay na pagkakilanlan ni Mergis Patos dahil malagay sa alanganin ang kanyang buhay, ang kanyang privacy, ay pwedeng labagin ng gobyerno mismo. Ngayon, dito po sa sinabi ni Mira Magalong, nabuo ang aking pagdududa na itong si Mergis Patos ay alam ng mga congressman na ito ay hindi totoong pangalan. Alias lamang. Okay? Dahil sa sinabi ni Mira Magalong, napagtanto ko na ito mga congressman, alam pala nila ang tinatawag na Data Privacy Act. Kaya nga ayaw nila ibigay yung data kay Mira Magalong. Bakit dito sa case ni Mergis Patos, masigasig sila. Gusto nilang i-reveal sa publiko. Okay? Napagtanto ko mga kababayan, alam na mga congressman na ito si Mergis Patos ay hindi ito tunay na pangalan ng tao. Alias lang, pero gusto nilang i-push. Gusto nilang imbestigahan. Dahil alam nila na hindi ilalabas ng Office of the President o Vice President itong pagkakilanlan ni Mergis Patos. Dahil lalabagin ng OBP ang data privacy at ng pwede ipahamak ang sarili nitong informante nila. Alam niya ng mga congressman, kaya lang dahil nga alam nila na hindi ilalabas ng OBP, kaya sige sila, dinidiin nila. Sa makatuwid, politika po ang dahilan. Napatunayan natin na alam pala nila ang Data Privacy Act. Sila may sabi ni Mira Magalong. Pero sa case ni Mergis Patos at iba pa, masigasig sila. Okay? Kasi kung totoong pangalan yan itong si Mergis Patos, alam nila na mapapahamak itong tao na to. Alam na mga congressman na lalabagin nila ang Data Privacy Act. Dahil hindi totoo, kaya ito sila. Pinapalabas nila ngayon dahil hindi nga ilalabas ng dahil kung alam nila hindi ilalabas ng OBP ang tunay na pagkakilanlan ni Mergis Patos, ay ngayon pinapalabas nila ay
may anomalya. May anomalya. Yan po ang ating opinion dyan. Pinagbabasihan natin itong bagong sinabi ni Mayor Magalong. Kaya ayaw ibigay sa kanya ang data dahil pinoprotektahan ang data o Privacy Act. Di ba? Politika lang po talaga. Yan po ang ating judgment. Dito sa sinagawang investigasyon ng mga congressman, ng mga lawmaker natin sa confidential fund ng OBP at ng DepEd. Kasi imposible doon sa committee ng good government ng HOR ng Kamara, meron doong dating pulis, general pa, PMAR pa. Imposible rin hindi niya alam na itong si Mary Grace Piatos ay ginagamit ng gobyerno bilang asset, informante, pero isa siya doon sa masigasig na nag-iimbestiga. Isa siya sa mga forceful congressman na nagtatanong, sino ba ito si Mary Grace Piatos? Ay dito po napagtanto ko sa sinabi ni Mayor Magalong. Okay? Itong pag-iimbestiga nila sa confidential fund ng OBP, ng DepEd, politika lamang. Yan po ang ating nabuong teory sa nangyayari ito. Politika lang. Ang goal lang nila ay maibagsak, mapahina ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Masira. Kasi alam pala nila, patunayan natin, sinabi ni Mayor Magalong, alam pala nila kung paano protektahan ang Data Privacy Act. Ito nga, Mayor ang kanyang inaalam kung totoo ba na itong mga tao na to ay kanyang kasama sa kanyang nasasakupan. Kasi Mayor siya buong Bagyo mayroon siyang jurisdiction dyan sa kanyang mga constituent, sa kanyang mga kababayan sa Bagyo. So mayroon siyang karapatan na malaman kung sino itong mga tao na to. Kaya niya inihingi ang data ng mga tumanggap ng ayuda. Yun nga sagot sa kanya, Privacy Act. Nagalit yung mama, tuloy nagsalita. Diba? Yan po ang ating buong teory dito sa nangyayari. Matindi po yung mga sinabi ni Mayor Magalong. Mga kababayan.